Ang argumento kasi nila Cayetano, yung mga nakaraan naman daw na mga senador, hindi rin naman daw inaresto sa Senado. Hindi naman daw inaresto sa Senado kapag may sesyon. Oh, mayroon daw mga ano na yan. Oh, pinangalanan ni Cayetano. Ang mga pinangalanan ni Cayetano, si Jingo Estrada daw, si Bong Revilla, tapos si Enrile. Wala daw mga senador na inaresto sa loob ng Senado kapag may sesyon. Ayun. Ngayon, barado siya ngayon kay Trillanes. Sabi ni Trillanes, wag mo nga kami Cayetano. Wag mong pinagluluko ang taong bayan. Sabi ni Trillanes yan ha. Itong example ni Trillanes. In 2018, Makati RTC issued a warrant against me for rebellion and it was served by the PNP while the Senate was in session. Sumama ako sa pulis na nag-aresto sa akin. Yun. Barado si Escudero ay si Cayetano, ano, mga kabunyog. Kasi pinagmamayabang ni Cayetano, wala daw pa sa history o wala pang precedent na nagkaroon ng pag-aresto sa Senado habang nakasesyon. Hindi yun. Actually, dalawa ang binigay ni Trillanes. Ito pa ang isa, mga kabunyog. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Previous senators arrested in Senate. Yan. Ginawa ito ng GMA. Basahin natin. Basahin natin. 2017, Laila de Lima. 2018, Trillanes. Ito. Laila de Lima. Basahin natin. De Lima was arrested while inside the Senate for cases related to the illegal drug trade. With the coordination of the PNP and Senate Sergeant-at-Arms, an arrest warrant was served. De Lima surrendered but insisted that she was innocent of the charges. Yan yung ano. Si Trillanes naman. Ito yung sa kanan. Trillanes. Trillanes was placed under protective custody of the Senate by then Senate President Soto. Yan. His arrest was on the charge of rebellion after former President Rodrigo Duterte withdrew his amnesty. Trillanes was arrested and placed in Senate custody before filing for bail. It was in 2024 that the Supreme Court ruled that the withdrawal of amnesty was unconstitutional. So malinaw na ngayon ha. So paano ngayon sasabihin ni Cayetano, ni Caldero, na walang nangyari pa sa Senado na inaresto habang nakasesyon? Barado si Cayetano, mga kabunyog, ano? Kahiya kay Trillanes eh. Nung nagsalita kasi si Cayetano, akala niya hindi siya mababara dyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong mga inexample natin na mga senador, hindi ito natakot eh. Alam nyo, inakyat pa sa taas si Laila de Lima at saka si Trillanes. Binasahan ang Miranda rights. Walang problema. Sumama sila. O ganun. Yun ang ibig sabihin ng resolution nila si Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kumbaga, wag mo nang idamay ang Senado sa problema mo. Magkakaroon tayo ng constitutional crisis eh. Gamitin mo na lang ang mga legal remedies mo na available sa'yo. Wag dito sa Senado. Yan mga kabunyog. Yun ang resolution. Yun ang resolution. Kumbaga, wag ka ditong magtago sa Senado kasi aarestuhin ka. Pipilitin ng executive na arestuhin ka eh. Di nakakahiya sa Senado. Kasi siyempre, ang executive gagawin niyan ang trabaho niya. Enforcement ng batas. Law enforcement. Anong silbi ng mga batas? Ito, anong trabaho ng Senado at ng ng Kamara? Mambabatas, tagagawa ng batas. Anong silbi ng mga batas na ginagawa nila kung hindi na ipapatupad? Sino ang magpapatupad ng mga batas? The executive. O ngayon, i-execute na yung batas. I-execute na yung batas eh. Ngayon, may remedies pa ba si Bato? Yes! Katulad din ni Trillanes at ni Laila de Lima, pagkatapos silang maaresto, ginamit nila ang mga legal remedies na available sa kanila. Pero hindi na nila
hindi na nila idinamay ang Senado. Hindi nila idinamay ang Senado. Kahit sa totoo lang, yung mga ginawa kay Trillanes at saka kay Leila de Lima, gawa-gawa lang ni Duterte yun. O halimbawa si Leila de Lima, ano ang kaso ni Leila de Lima? Illegal drugs. Gawa-gawa lang yun. Si Trillanes, bakit inaresto si Trillanes noong 2018? Kasi nabigyan siya ng amnestiya ni Pinoy. Ang ginawa ni Duterte sa kanila, Soljen Kalida, winala nila yung application ni Trillanes sa amnesty. O dahil nawala yung application ni Trillanes sa amnesty, invalid daw yung amnesty. Ganon. Kinasuhan uli si Trillanes ng rebellion. Iyan na ngayon, yung inaresto siya. Matindi yung mga ginawa kila Trillanes at Leila. Gawa-gawa lang talaga yon. Pero hindi sila humingi ng saklolo ng Senado, hindi sila nagtago sa Senado, kasi ayaw nilang idamay ang Senado sa problema nila. Di ba? Yan mga kabunyog. Kaya bukas, ang mga kabunyog ay nandun sa Senado, umaga, 9:30, nandun na po ang bunyog. Hanggang hapon. Hanggang hapon, nandun po ang bunyog sa Senado bukas. Ang panawagan, dapat panagutin si Sara, panagutin si Sara, ibig sabihin tuloy yung impeachment. At aristuhin na si Bato. Kasi kung hindi mo aaristuhin si Bato, wala na. Yung ating batas na pantay-pantay na ipapatupad, mayaman man o mahirap, wala na. O ngayon, itong si Trillanes, binabara niya si Cayetano kasi ang yabang ni Cayetano, akala mo ang galing sa batas. Si Trillanes, hindi yan abogado. Pero mas magaling pa kay Cayetano. Kasi ang sinasabi ni Cayetano, wala naman daw nangyari pa sa Senado na inaresto doon mismo sa Senado habang nakasesyon. O yan. Binigay na ngayon ni Trillanes yung sabi niya 2018. Actually may video niyan hindi ko lang na-ready. Hindi ko lang na-ready. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo, itong mga taong ito ngayon na humihingi ng due process, itong mga humihingi na ito ng proseso, ng proteksyon, alam nyo ang masaklap dito sa nangyayaring ito mga kabunyog? Itong mga taong ito, sila Bato de la Rosa, sila Digong, sila Sara Duterte, ito yung mga hindi nagbigay ng due process sa mga kababayan natin. Maaalala nyo yung extrajudicial killings. Bakit extrajudicial killings? Kaya nga extrajudicial, ibig sabihin hindi na dumaan sa batas. Pinatay na lang, pinalabas ng laban. Di ba? Extrajudicial killings. Yung mga pinatay ng mga riding in tandems, nagbuo si Duterte ng mga death squads, tapos pinagpapatay ang mga sinasabi nilang adik at kriminal. May due process ba yon? Walang due process yun. And yet ngayon si Bato, ang hinihingi ni Bato, protective custody. Mga duwag ito Si Trillanes, hindi yan na duwag. Nilabanan niya yung ginawa sa kanya ni Duterte. Sumurrender siya voluntarily sa mga autoridad. Bakit? Ayaw niya nang magka-problema noon ang Senado. Bahala na siya sa problema niya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong issue na ito, maganda itong ginawa nila Senator itong ginawa nila Senator Tito Soto. Ito po, 5 senators file a resolution urging Senator Bato de la Rosa to voluntarily surrender to proper authorities and seek judicial remedies. Yan ang ginawa ni Leila de Lima, yan ang ginawa ni Trillanes nung nagkakaso sila sa panahon ni Duterte. Voluntarily silang nag-surrender. Kahit nasa session ang Senado, nag-surrender sila. Hindi sila nagtago sa Senado. Kasi ilalagay mo pa ang Senado sa problema mo. Magkakaroon ng clash, panggaan. Tapos, saka na lang sila humingi, gumamit ng judicial remedies na available sa kanila. Marami naman silang mga abogado. Nandyan si Torion, nandyan sila Topacio. Akala ko ba magagaling yung mga abogado nila na yan? Diba? Nandyan pa si Jimmy Bundok. Kumapapil pa dyan. Ang dami nilang abogado. Si Vic Rodriguez, si Lambino, si Delgra, Canelo. Ba't hindi nila gamitin yan? Ang dami nilang judicial remedies na magagamit.
Wag na nilang gawing kahiya-hiya ang Senado. Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ang gagawin nila ngayon, magiging nguan ng fugitive ang Senado. Ang pangit. Ang pangit, lawmakers kayo. Mambabatas kayo tapos hindi kayo marunong sumunod sa batas. 'Di ba? Oh, iyan mga kabunyog.